So ito nga pala ang bagong kulungan ng turkey ko mga ka-backyard na tatlo. So gawa lang po sa kawayan ng kanilang kulungan. So maganda na ito dahil pag once nag-breed na itong mga alaga kong turkey, kung ready na yung edad nila for breeding, is pwede silang makaproduce ng mga itlog dito kasi medyo malaki itong area na to. At saka good na good ito para sa kanilang tatlo. So ayan mga ka-backyard, ang dudungis ng 4 na itik ko mga ka-backyard. Dahil kanina pagbibigay ko ng pagkain sa kanila, is naligo agad sila mga ka-backyard sa aking nilagayng tubig dito sa gilid. Kaya ayun, ang dudungis ng 4 na to mga ka-backyard. Nasa 4 months old na po itong 4 na to. At saka ang kanilang bagong kulungan is gawa din sa kawayan. Nasa gilid lang po ng aking bakuran. Ayan. Good morning sa ating lahat mga ka-backyard. So, kumusta po kayo? So, sa araw na ito mga ka-backyard, gusto ko lang i-update sa inyo ang aking tatlong turkey. Mayroon na po silang bagong kulungan. At good na good yung kulungan nila mga ka-backyard for breeding nila kung ready na yung edad nila sa breeding season. At meron din akong 4 na itik mga ka-backyard na ini-add ko sa aking mga alaga dito sa bahay. So, samahan nyo ako mga ka-backyard, tingnan natin yung kulungan ng aking turkey. So ito nga pala yung bagong kulungan ng turkey ko ka-backyard. So ganito siya kalapad. Hanggang doon sa gitna, saka sa dulo. Ayan. Ayan. So, ayan sila mga ka-backyard. Lakas nilang kumain. So isang male pala to mga ka-backyard, saka 2 female. So ayan po sila. Nasa 4 months old pa tong tatlong to, kaya mag-aantay pa ako ng ilang months para magamit ko sila for breeding. So ganito po ka lawak ang kanilang area mga ka-backyard. So dito hanggang dito, ayan. So ito naman mga ka-backyard, ang manok ko ito na panabong. So ipinagpares ko itong dalawa na ito mga ka-backyard dahil maganda po ang bloodline nila. Dahil ang lemon sweeter ko na hen is lahat po ng kanyang kapatid is nanalo po sa derby. At saka ang white celso ko naman na cock is isang bisis po nanalo sa tari dito sa amin mga ka-backyard. At ngayon mayroon po silang 2 itlog. So I hope mga ka-backyard na madagdagan pa itong itlog nila. At saka makahatch sila ng sisiw para mayroon naman tayong magandang bloodline sa ating mga alagang manok. So ito naman yung mga bago kong alaga mga ka-backyard. Meron akong 4 dito na itik. So ang dudumingan nila mga ka-backyard dahil kanina habang namimigay ako ng pagkain sa kanila at saka nilalagyan ko din sila ng paliguan. Ayun, naligo ang 4 na yan mga ka-backyard dahil nilagay kong paliguan dito. Kaya ayun, ang dudungis talaga nila. So, mayroon silang bagong kulungan din dito mga ka-backyard. So, kawayan po yung ginamit ko sa kanila. So, medyo malawak itong kulungan nila mga ka-backyard. So, dito ko na sila lalagyan ng paitlogan. Ready na itong magitlog ang 4 na to. Dahil mayroon po ditong 2 male at saka 2 female. So, sa ngayon, ang edad po nila is nasa 4 months old pa lang sila. So mag-aantay pa ako mga ka-backyard ng ilang months para magamit ko sila for breeding. Pero okay lang naman mga ka-backyard kahit mag-aantay ako. Ang importante, pagdating ng panahon is magamit ko sila for breeding kapag ready na yung edad nila. Dahil pag once may kanin ako dito sa bahay mga ka-backyard at saka mayroon ako mga tira-tirang pagkain. So sila na yung kumakain mga ka-backyard, kaya maganda din ang ganito para hindi masayang yung mga tira-tirang pagkain dahil minimix ko po sa kanilang patuka mga ka-backyard ang aking mga tirang pagkain. So ito naman mga ka-backyard ang aking kamuti tops dito sa gilid ng kanilang kulungan. So mayroon din ako ditong okra mga ka-backyard, mayroon din akong batong. So dito nga pala ako kumukuha ng mga kamuti tops mga ka-backyard na ibinibigay ko sa aking mga alagang ibon. Pag once nagbibigay ako sa kanila ng mga gulay, so dito ako kumukuha. So update ko din sa inyo mga ka-backyard ang 11 ko na chicks na na-produce ng aking pre-sale hen. So ayan po sila, ang lulusog na nila at ang lalakas na. So nasa 4 days old pa lang po sila ngayon mga ka-backyard. At yung parents nila is naglimlim na naman ulit sa aking itlog na
nilagay. Dahil meron po akong itlog ng USLK ko doon na 7 eggs, kaya siya po yung naglimlim ulit. So bakit ko ba hindi sinama ang kanilang parents sa kanilang mga kabakyard? So hindi ko isinama ang kanilang parents sa kanilang mga kabakyard dahil dati nagtry ako ng ganyan. Isinama ko pagkatapos na hatch ang parents sa kanyang mga sisiw. Ando na pagtanto ko mga kabakyard na marami ang na-injured na mga sisiw ko. Kaya nag-decide ako na ako na lang ang mag-alaga sa mga sisiw and then i-separate ko na lang yung hen. Kaya doon ko nakita mga backyard ang magandang result. So wala akong na-damage na mga sisiw. Lahat po ng mga sisiw ko is malalakas, magaganda ang kanilang katawan. Kaya ganito na ang practice dito sa aking munting backyard. At saka napadali din mga backyard ang pag-produce ko ng maraming sisiw. Dahil pag once hindi mo isinama ang kanilang parents sa sisiw, so, mga ilang days pa lang, pwede mo nang paliguan ng hen. And then, i-condition mo ulit siya for breeding. Sa ganung paraan mga kabakyard, mabilis kong naparami ang aking mga sisiw. Dahil, mabilis din ang aking production dahil hindi masyadong natagalan ang aking hen sa pag-itlog agad. At saka, na-condition ko ng madali ang kanyang katawan dahil hindi na siya nag-aalaga sa kanyang sisiw. So, hanggang dito na magtatapos ang vlog ko mga kabakyard. Maraming salamat po sa panonood. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa YouTube channel ko mga kabakyard, please subscribe para lagi kang updated sa mga videos ko nilabas patungkol sa aking mga alaga dito sa bahay mga kabakyard. So God bless po sa ating lahat mga kabakyard. Stay safe and healthy at mag-ingat po tayo palagi.